So, let's start with the division of question document examination. Punta tayo sa division of question document examination. Dito, we have the criminalistic examination. Criminalistic examination. So, this involves yung detection. Okay? Sa criminalistic examination, di ba, napag-aralan nyo na rin naman to sa different subject. It involves the detection. Detection ng ano? Tandaan nyo lang yung apat na to. Pagdating sa question document, laging ang dinedetect na mga criminalistic dyan ay yung forgery, erasure, alteration, and obliteration. Pag nakita nyong present yung apat na yan, ibig sabihin, yung document na yon is not reliable, not relevant, at yun yung pekeng dokumento. Kasi makikita mo na forged na, nabura na, napatungan na, na-alter na, may shearing and blotting na. That means yung document na yon is hindi siya yung totoong document. It is a question document that is not reliable and fake document na tinatawag sa mga simpleng mamamayan. Okay? Kapag wala tayong knowledge about that, so fake documents yung tawag natin. And next, dagdag lang natin dito kay Dr. Wilson Harrison. Sinabi niya dito na si Dr. Wilson Harrison kasi a noted British examiner of question document, and he said that an intelligent police investigator, kapag may matalinong police na investigador, he can detect almost 75% forgeries by careful inspection of the document with the use of the simple magnifying glass and measuring tools. So, kayang-kaya pala ng magaling na investigador malaman kung ano yung pekeng dokumento sa tunay na dokumento sa pamamagitan lang daw ng magnifying glass at ng measuring tools. Ano po? Next, we have the handwriting. Dalawa lang yun two division of question document examination. The criminalistic examination and the handwriting investigation analysis. Dito, this is more focus on determining the author of the writing. Mas nakapokus siya sa mismong author. It is more difficult procedure and requires a long study and experience. So, pagdating kasi sa handwriting, ito yung mahirap pag-aralan. Ano po? So, kailangan ng matagalang panunuri pagdating sa handwriting. Kapag yung mismong penmanship na yung ng tao yung pinag-uusapan, yung mismong author na, sino yung sumulat niyan? Ba't ganyan magsulat yan? Sino ba yan? Kumbaga, bago mo matukoy, kailangan mo muna pag-aralan talaga no? Even yung mga small dots ng author na yan, pinag-aaralan. So, sabi nga, that is requires a long study and experience. Okay? Next, tungo tayo sa forms. Saan na tayo? Nasa forms or aspect ng question document examination. Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ang forms. 6 forms or aspects. Ito ng subject to of question document examination. First is the handwriting examination. Or the graphology. Tinatawag na graphology or the grapho analysis.
Dito, pinag-aaralan yung signatures and initials ng author, yung anonymous letters, 'di ba? May makikita ding mga anonymous letters na binigay lang or iniwan lang na nagiging threat, 'di ba? Kunyari iniwan sa labas ng bahay, may letters, 'di ba? So hindi mo alam kanino galing 'yon, anonymous letters. So dito with the help of document examiner, matutukoy mo kung kanino galing 'yon. Okay po. And even yung handprinting examination, this is very difficult kasi ginagamitan na to ng mga device. Next is the examination of the typewriting and type prints. No? Ang hirap naman nito. Ito nga yung sinasabi natin ginagamitan na ng device. Typewriting or the type prints. And next is the examination of inks. Gaya nung last na chapter na diniscuss ko, 'di ba? Meron tayo dong para malaman natin kung bilang question document examiner ka, madali sa'yo matukoy yung inks if alam mo rin kung sino yung mga company na gumawa niyan. Kaso mo, what if yung inks na binigay sa'yo, like binigay sa'yo yung document nakalipas na ng ilang linggo. So, paano mo pa ma-absorb or makukuha yung ink para matest, di ba? Kung ganun nakatagal, natuyo na. So, maybe may mga different chemicals na ginagamit yan para makuha pa din yung ink na yon. So, ganun kasuri, ganun ka detailed mag-examine yung mga document examiner. Next is the examination of erasures, alteration, and obliteration. Lagi magkakasama yan, ha? So, this is the detection of the alteration and the disperment of erased writings and the restoration of the obliterated writings. Next, counterfeiting. Counterfeiting. This is the examination of the bills, the coins, yan. Or even yung mga fake documents. Yung mga wills and testament, kasali din yun. And the miscellaneous aspect. So, na-discuss ko na din naman ata to. Parang na-discuss ko na din to, no? The miscellaneous aspect. Next, punta naman tayo sa I will check lang kung tama ba tong pagkakasunod-sunod ng ating file. Okay. The document examination in general. So, punta tayo sa document examination in general. So, the value, di ko na ito isusulat mga anak ha, makinig na lang. So, ang value ng document examination, first is yung commission ng crime. So, the criminal often find it's necessary to employ one or more documents in furtherance of his act. And pangalawa, in some crimes, such as yung mga forgery, yung mga document is integral part na yan ng isang krimen. Okay? Next, in others, such as the false claims against the government, even yung mga documents often, is they play an important part para ma-prove mo na may krimen na nangyari. And last, the document examination din, sila din yung nagiging proof to. Kapag na-examine kasi natin yung document, yun ay nagiging proof na ano yung totoo or yung fact sa isang document, ano yung na-altered, no? So, kung talaga bang ang taong to ay nag-commit ng crime or may knowledge ba siya sa krimen, and he was a present to a certain locality to a specific time. Nandun ba siya sa mismong oras na yun, nandun ba siya sa mismong lugar na yun, nang ginawa niya yung pag-forge sa isang document. Okay? And
Next is the purpose. Huwag natin iwawala yung purpose ng document examination. So, a document may be examined to know the following. Ano-ano ba to? First, yung identity ng isang author. Pangalawa, yung content ng document. Totoo ba yung content ng document? Pangatlo, ano yung mga origin or yung mga instrument, yung mga ginamit na papel sa paggawa ng document. And pang-apat na paulit-ulit natin, the alteration, erasures, and obliteration. At ang panlima is yung authenticity or yung pagiging original ng document. Okay, huwag kakalimutan yung value and purpose ng document examination. Next, ito yung medyo mahaba na hindi masyadong papalawakin ni ma'am, pero once na nag-give ko to sa inyo, yung handouts, ay mababasa nyo naman siya. So, the division, not the division, tapos na tayo sa division, dito tayo sa logical progress of inquiry in document examination. So, first, meron tayong, okay, wait lang, medyo nagloloko-loko ang ating pen. Na nagloloko siya, mga anak. Ayan. Wait lang natin ang ating device, no? Hindi na siya nag-function saglit. Ayaw. Ayaw masulat. Ayaw niya na magsulat. Wait lang. Lang natin, naghahang na. Sobrang haba na. Naghahang na yung device ni ma'am. So, nag-stop tayo sa logical progress. Ayan na, gumagana na. So, logical progress of inquiry in document examination. So, simulan natin dito. First, meron tayong second, and meron tayong third. So, first, papasok lang dito yung ascertain the facts. Ayan na naman, hindi na naman siya sumusulat. Ascertain the facts. So, in ascertain the facts, para ma-select natin yung question, denied, admitted, and authentic or doubtful ba yung isang documents. Pangalawa is to analyze the details. Analyze the details. So, analyzing the details para ma-synthesize natin yung elements, dates, circumstances, conditions, and even yung mga technical problems. Pasok yan sa analyzing the details. And pangatlo is the qualify the case. Qualify the case, pasok dito yung gaanong oras ba yung kailangan. Ilang oras ba yung kailangan for examination. Then, posible bang makumpleto yung isang pag-aaral pagdating sa original papers, or necessary pa ba yung mga photo enlargement para proper yung maging examination. Need pa ba i-photographs para mas malinaw or mas malaki para mas kita ng document examiner.
Now, yan, pasok yan sa qualify the cases. And next, we have the scientific method. Pang 7 na to. Ang bagal talaga ng aking device. Ano naman siya. Ayan. Medyo mabagal lang. Isin lang muna natin. Quick break lang muna tayo, ha?